hindi magtitiwala ang tao sa fairness ng laging kikwestiyonin ang fairness ng gobyerno ngayon o ng ombudsman dahil um, hindi siya judiciary eh. He's a lawyer, he's a justice secretary, he's a very good lawyer and congressman. Pero dapat yung ang character at ang image o ng image, hindi politiko. Isa Panahon sa nila yan. mga opisina ngayon ng gobyerno na taga-usig sa mga public servant na nagkamali, itong Office of the Ombudsman, ay may bago na ngayong ombudsman sa katauhan ni Justice Secretary Boying Rimulya. Ngunit maraming tumaas ang kilay at marami ang tumutol dito dahil una sa lahat, halos lahat, no, kung ititrace natin yung history, kasaysayan ng mga naging ombudsman, ito'y nanggagaling. Kumbaga, lately lang nanggagaling talaga yung mga ombudsman sa judiciary, no? Hindi sa executive, hindi kagaya dito. Lalo-lalo na hindi politiko. Ano po ang nakikita nyo rito? Mas magagampanan ba ng panibagong ombudsman yung kanyang magiging mandato? And madudungisan ba yung pinoproject ngayon ng government na parang anti-corruption sila? Mahihirapan po ang gobyerno sa ginawa nilang yan na makuha ang tiwala ng tao. Dahil nga, they appointed a politician. Si Justice Rimulya is a good lawyer, is a good politician. And as you've said, justice knows no politics. Diba? Justice is blind. It doesn't look at personalities. It only looks at the law. That's why we don't appoint um, politicians in judicial positions. So, diyan po mahihirapan ang administrasyon ngayon dahil uh, hindi magtitiwala ang tao sa fairness laging kikwestiyonin ang fairness ng gobyerno ngayon o ng ombudsman dahil um, hindi siya judiciary eh. He's a lawyer, he's a justice secretary, he's a very good lawyer and congressman. Pero dapat yung ang character at ang image o ng image, hindi politiko. So diyan po mahihirap ang administration to earn the trust of the people na ang talagang na hindi gagamitin ng ombudsman sa politika kasi nailagay mo politiko. Pero si ombudsman ngayon, si Justice Ombudsman Remulla, makikita natin sa darating na panahon sa kanyang mga actions. Abogado naman siya, 'di ba? Justice Secretary pa siya. So alam niya ang trabaho ng ombudsman at alam niya ang batas, alam niya dapat ang trabaho ng ombudsman. Pwede naman siya magbago. Pwede naman siya, okay, ombudsman na ako, hindi na ako under ng Office of the President, bagamat in-appoint ako ng Pangulo, pero ang aking trabaho ay kung ano ay sinaad ng batas. Opo. At mag-iimbestiga ako ayon sa mga kaso at ebidensya na papasok sa aking opisina at hindi ko gagamitin ito sa pamumulitika. Pwede naman niyang gawin yun. Opo. And I hope si bagong ombudsman ngayon, being a lawyer and a public servant, gawin niya yung tama. Opo. Panghuling topic na lamang po, kinumpirma ngayong araw din ng Office of the President ang pagkaka-relieve, no, kay Colonel Raymond Lachica bilang pinuno ng tagabantay ni Vice President Sara Duterte ang sabi nga dito, no message or explanation was given to the OVP. Normal ba ito na tatanggalin lang? Syempre,
pag security ang pinag-uusapan din, kailangan mo rin ng trust and confidence niyan. Anong masasabi niyo po dito, Sir Greco? Well, nakakatakot po yan. That's very dangerous. Ano? Si VP, si Sara, si Inday should have full control over the people securing her. Police at sundalo and PSPG. Hindi dapat yan kinukuha na lang basta-basta ng mga opisina o ng office of whatever, kung kupulisan yan, from her without her knowledge and without her approval, because it is her security. So delikado po yan. It is a security risk yung ginawa nila kay Inday. Si Vice President, merong role yan sa Pangulo or sa ating bansa. Ang role ng Vice President ay pag nawala ang Pangulo, siya ang hahalili. Kaya iniingatan din po yan. So panalangin po natin ng ang safety ni Inday. Pangalawa, tayo na ang maging mapanuri at magbantay kung nasaan si Inday, dahil may security risk talaga ang buhay ni Inday at ang kanyang pamilya, dahil sa politika na nangyayari ngayon na napakainit. So si President Duterte dinampot, kinidnap, dinala sa Hague, tapos siya ang being the number one presidential candidate in the survey. Tapos against the administration candidate, kung meron, kung sino man ang nakikita lalaban for the administration, lutang naman yan sa news kung sino ang mga contenders, ay delikado po yan. So I just pray na si Inday will take care of herself and her family well, and makakakuha sila ng mga trusted nila ng mga tao na magbabantay talaga sa kanila bilang Vice President at second family ng pinakamataas na pamilya ng ating bansa.